Ang usapan namin very pleasant. Medyo nakakatuwaan Ilagay mo dahil dito na lang. nasabi ko sa kanya that baka ito na ang last one ko sa iyo, visitation, because VP Sara is coming as well as mother. And I think I miss here also. Sabi ko sa amin, si Amy, sabi ko, I don't know if I was coming here. But so nakuha ko na nasa Qatar kasama si Amy. Sabi niya, ganun ba? Okay. So sabi ko, well, ang tour of duty ko sa iyo tapos na. So ngayong Friday dapat visitation ko pa rin. Pero yung pa BP Sara siya na be here. So siya na naman take out. Sabi ko na take charge na si Sara dyan. Tapos sige siya tingin sa akin. Punta ka nga dito. Ito, bakit? Yung pantalon mo. Saan mo pinatay yan? Sabi ko hindi. Bira ng mga patay dito. Kung ready-made. Sayang, bilihan mo ako niyan. Ha? Sabi ko, pwede ba? Pwede. So nagpapabili siya ng ganito kasi mahilig sa corduroy. Pareho pala kami. Sabi niya, huwag yung polyester ha. Gusto ko yung cotton na cotton. Sabi ko, sige ako na bala. Kaya from here, patuloy ako sa H&M kasi sa H&M ako ito nabili. Maghanap na rin ako ng terno na kuha niya pang kuhan. Parati siyang nakukuhan sa akin kasi alam niya na, Kenzo ka na naman. Okay, Kenzo. Okay. So updated siya sa mga Pinakita mo ba sir yung naganap po sa magandang usapan namin ngayon. Konsay. Saturday at Napakalaw na dadating na si Vicky. Si Mayor Basta yata. Masasataya talaga ito. Yung pagpupulong po ng mga Pilipino sa Sabado, yung nakalipas na Sabado, nakwento nyo? Oo, yun. Talagang natuwa. Sabi ko, umuulan noon ang mga Pilipino. Hindi talaga umalis. Nagkuhan pa sila. Nag-concert pa pagkatapos. Pati ako naging instant celebrity na rin doon dahil dami nagpa-picture sa akin. So, tuwang-tuwa siya. Again, parati nang inuulit talaga niya. Maraming salamat daw sa mga supporters. Tapos biniro ko siya, sabi ko, pag ikaw makakauwi ka naman in due time, ang gagawin natin, sigurado yung mga ibang supporters, dadalaw sa Davao yan. Lalo na uupo ka na nung mayor. Sabi ko, kailangan magpa-Thanksgiving ka rin doon. Kaya magpalitsyon ka ng baka everyday para sa kanila. Meron ba kayo napag-usapang balita sa Pilipinas po? Ano? Meron kayo napag-usapang balita sa Pilipinas? Wala man actually. Ang mga update ko lang sa kanya, yung ano na nangyayari ngayon. Other than that, wala naman. Yung ano po, yung survey na siya pa rin na pinagkakatiwalaan. Okay, yeah. I mentioned the survey. Tuwang-tuwa sa doon. Sabi ko na, alam mo ba, Mayor? Mayor ang tawagan. Alam mo ba, Mayor? Nandito ka ngayon, nasa Kuangka detention. Ang trust rating mo 63. Si BP 50. Si BBM 32. Wala ka pang ginagawa niya, nasa kulungan ka pa. Alright mga kababayan, so tayo po ay magre-reaction video dito sa video clip na nakuha natin kay Sir Alvin and Tourism. Dyan po yan sa The Hague, Netherlands. At ito nga po yung pagdating po ni VP Sara, ni Ma'am Elizabeth Zimmerman at ni Senator Amy Marcos, no? At ito nga po mga kababayan, may mga nakikita na tayo sa social media na mga ilang litrato na kumakalat ngayon na nagkita na po si Senator Amy Marcos at ang legal counsel ni PRRD na si Attorney Kaufman, no? At si Attorney Nicholas Kaufman. At nasabi nga po ni Senator Amy sa kanyang isang post na kapit lang si VP Sara dahil alam niya daw po mga kababayan yung pakiramdam ng nawalay sa sariling bayan, no? At ang ginawa nga dito kaya PRRD ay hindi katanggap-tanggap. Kaya naman ang pagpunta dito ni Senator Amy sa The Hague ay isa ring pagtulong
no sa mga kinakailangan upang magarantiya natin no na maging malakas yung defense team ni PRRD dahil sa tulong nito ni Senator Amy Marcos ay mas lalong maliliwanagan itong si Attorney Nicholas Kaufman. So para sa akin mga kababayan, if I were the judges dito sa ICC, syempre makikita ko na bakit pumunta yung kapatid ng presidente at tila nakikipag-alyansa or nakikipagtulungan dito sa kanilang lilitisin, which is si PRRD nga po, no? So isang malaking bagay ito at ito ay parang may konting kurot sa mga judges to mga kababayan, no, na mapag-iisipan nila na hindi kaya tama kaya ang mga sinasabi nitong nililitis or lilitisin natin dahil mismong kapatid na ng Pangulo yung pumunta dito at nakipagtulungan pa dito sa legal counsel. Dahil nga nasabi nga po ni Senator Amy Marcos na together we will bring home PRRD, no? Kumbaga makikipagtulungan siya na makakauwi po ang dating Pangulo. Dahil ito nga po, gaya nga po ng sinabi ko, napakahirap nga daw po ng mawalay sa sariling bayan. At sinabi ni Senator Amy na hindi niya po hinintay yung 39 years para magkamali muli ang isang Marcos. At kung maalala niyo mga kababayan, no, may isang lumabas na hindi ko alam kung TV commercial or advertisement ba yun? I'm not sure, correct me if I'm wrong, na lumabas doon na sinabi niya nga po na ang gobyerno daw ngayon ay hindi Marcos, kundi Araneta at Romualdez. So, yan naman ay sinabi niya at patuloy pa rin natin namang nararamdaman na parang ang may kakaiba na nangyayari dito sa ating gobyerno, no? At hindi natin talaga alam kung saan tayo patutungo. At marami sa ating mga Pilipino talaga yung nagtatanong no kung saan ba papunta itong ating gobyerno, ang ating bansa dahil ang tunay pong problema mga kababayan ay yung kahirapan, kagutuman, edukasyon at sa pangkalusugan, no? Which is hindi ayan yung ating nakikita, nararamdaman at ng mga napapanood sa balita, kundi parang nakikipagpersonalan na po, no? Lalo na ngayon yung mga nangyayari sa ating gobyerno na napapanood natin na puro propaganda yung napapanood natin, no, at mind conditioning. So hindi na natin alam kung ano ba yung totoong nangyayari sa ating bansa at may mga issue pa nga tayong mga parang natatabunan na, no, yung tungkol nga po sa budget na matagal na po nating inaabangan yan sa Supreme Court kung kailan didinggin yan. Puro postpone, puro adjust. So medyo matagal-tagal na yan, no, na naudlot, no, at hinihintay din natin mag-live si Attorney Vic Rodriguez dahil isa po siya sa mga humaharap dyan, no? At nais nating malaman kung saan talaga napunta at anong nangyari dun sa 2025 budget ng Pilipinas. So balik po tayo dito mga kababayan sa The Hague. So ayan, official na pong nagkita ang legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman at si Senator Amy and of course si BP Sara at ang kanyang nanay na si Ma'am Elizabeth Zimmerman. At hintayin lang natin mga kababayan kung magpapa-interview si Senator Amy Marcos matapos niyang makabisita kay PRRD. At sa tingin nyo, ano yung kanyang pakay dito at ano yung kanilang pag-uusapan, no? Paano kaya kung magharap na sila ni PRRD? Ano kaya mararamdaman ni PRRD at ni Senator Amy Marcos, no? Hindi ko alam kasi parang syempre kapatid pa rin to ni BBM, 'di ba? So, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ni Senator Amy, magsusorry ba siya or tignan na lang natin, no? So, saka na tayo mag-comment dyan kapag nagpa-interview na siya dito sa The Hague. Muli maraming salamat mga kababayan and please comment down below para ating talakayin itong pagbisita nga po at pakikipag-alyansa ng tuluyan ni Senator Amy Marcos sa pamilya ng Duterte. Muli maraming salamat at God bless po sa inyo.